Sisimula na mga kababayan ng Senado yung investigasyon. Bakit matindi yung nangyari pong pagbaha dahil sa pagdaan ng bagyong si Karina. Tama po ito para magkaalaman na matukoy natin kung ano yung nangyari sa bilyon-bilyon mga kababayan na flood control projects na in-implement ng DPWH. Simula pa noon, sabi nga natin, yung past administration, 11,000 plus na mga flood control projects ang naipagawa. Then the present administration, sa report ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, 5,500 na mga additional, although nationwide po ito, hindi man siya concentrated lang sa Metro Manila, buong Pilipinas. Yung past administration, gumastos ng 2.5 trillion pesos. Habang sinasabi dito, sa previous na mga statements ng mga senador, sabi 450 billion yung ginastos, pero hindi man lang po maramdaman. Baka hindi anya Mr. Maravillas ang nakaramdam, yung mga buhaya. Nakaramdam ng ginawa. Pero yung mga community sa Metro Manila, walang maramdamang ginawa. Kaya nga po, approve natin ito. Sang-ayon tayo sa investigasyon. Simulan ninyo 2016 hanggang sa present administration para talagang magkaalaman na. Kasi yung mga supporters ng past administration, ang tinuturo yung ating administrasyong Bongbong Marcos. Pero hindi man natin mga kababayan pwedeng i-ignore yung past administration. Kasi yung ondoy po nangyari 2019. Sabi nga natin, hindi man dapat na 2009 pala, hindi 2019. Hindi man po pwede na may masama na tayong experience po sa Ondoy. Pagkatapos, walang ginawang aksyon po yung mga administrasyon after Ondoy. Yung Ondoy po, panahon pa ng dating Pangulong GMA yata yon. Kasi 2009, si Panot to make over 2010 yata. Tama, 2010. So more than 12 years na yung lumipas mga kababayan after Ondoy. Paanong nangyari na hindi na-remedyohan mga kababayan yung mga pagbaha sa Metro Manila? Ibig bang sabihin na failure yung mga flood control projects na in-implement po? Kasi ito yung ginagamit na propaganda po ng mga nausog vloggers. Pinagpipistahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagamit nilang propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito ngayon mga kababayan yung balita. Sabi ni Senator Bong Revilla, siya kasi yung Chairman Committee on Public Works. Bukas sisimulan nila yung investigasyon. So gigisahin nila yung mga officials ng DPWH pati ng MMDA dahil sa sinasabing faulty flood control system that was evident anya during the height of Typhoon Karina. So sabi ni Senator Bong Revilla Jr., hindi na niya kailangang mag-file pa ako ng resolusyon. We will just resume the suspended hearing on massive flooding na ginawa noon. Kasi last year, nagsagawa na sila ng investigasyon tungkol dito sa mga pagbabaha sa Metro Manila. Madaling sabi, pagpapatuloy lang nila. So sabi po ng senador, balian niya, tinutukoy lang natin yung hearing natin noong nakaraan at tinutuloy lang natin. Sinuspend natin noon, so itutuloy lang natin yung ating hearing nito. At the same topic din ang problema na dapat nating i-follow up. So other than yung mga taga DPWH po sa MMDA, tatanungin din po mga kababayan yung Department of the Environment and Natural Resources, DNR, saka yung DILG. Si Senator Revilla kasi, just like the President, nagsagawa rin po ng sarili niyang aerial inspection. So he lamented the enormous damage brought about by Typhoon Karina. Napakaraming parte ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, pati doon sa Dampalit Mega Dike, nagsagawa siya ng aerial inspection po kahapon. So sabi ng senador, so ngayon anya, sisingilin natin sila sa mga ito. Bakit nangyari na naman ito? Although, sabihin natin, mas mabilis lumabas ang tubig, pero mas may mga areas anya na hindi binabaha, pero ngayon binabaha na, tulad anya ng harap ng Senado. Bakit anya lumubog yung area doon?
So yun na niya yung mga dapat tingnan natin. Kaya yan ang ating babantayan. Malaman natin yan sa Tuesday. So bukas po. Tingnan natin mga kababayan kung ano yung magiging paliwanag ng mga taga-MMDA, Department of Public Works and Highways, saka yung DNR po. Kasi, di ba, una nang sinabi ni Senator Mig Zubiri, itinuro niya agad, mga kababayan yung walang habas na reclamation sa Manila Bay. Na based sa ating sa ating pagre-research po, yung mga reclamations po sa Manila Bay, karamihan po ang nag-approve yung past administration. Tinasuspend nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos after na siya po ay mag-assume ng office bilang Pangulo ng ating bansa. 22 of the suspended reclamation project, sabi ng DNR mismo sa pag-aamin, ang nag-approve po si Maudigs. Yung administrasyon ni dating Pangulong Digong. Pagkatapos, turo kayo ng turo. Kayo yung gumawa ng problema. Pagkatapos, yung consequences ng mga ginawa ninyo, ibiblame ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ang hustisya? Di ba? Huwag kami nga mga nausog. Ang dami ninyong mga dapat ipaliwanag sa ating mga mamamayang Filipino. So tama lang po ito, mga kababayan, na gagawing investigasyon ng Senado. So sabi rito, earlier Senate President Francis Chis Escudero vowed that the Senate will continue its investigation into the matter as he also questioned the effectiveness of the flood control measures in place, noting that around 255 billion pesos was allocated for the DPWH flood control projects in this year's national budget. Makikita niya, Mr. Maravillas, pa-iba-iba yung yung amount. Hindi ko nga din maintindihan sa kanila. The other day, ang sinasabi po, 450 billion. Ngayon, iba na naman, kalahati na lang. Yan kasi, daldal kayo kaagad ng daldal. I-check muna ninyo, kasi siyempre kami, na mga journalist, i-quote lang namin kung anong sinasabi ninyo. Di ba? Sabi ninyo, si Super Ate yata, yung naunang nagsabi na umaabot sa 450 billion. But anyway, basta billion. Ngayon, nabawasan, 255 billion na lang. Escudero lamented the DPWH budget for 2024 daw was extremely large compared to the other critical government agencies. So napakalakihan niya. Bakit nangyari ang ganon? Pero po, Senator Chis, mas malaki yung past administration, kaya mas kailangan kalkalin ninyo yon. Yan napakalaki. 2.5 trillion pesos, mga kababayan. Kay Maudigs. Sa suna po niya, 2.5 trillion. Tapos, flood control, flood prevention, mitigation, and control. Sabi dyan, 11,340 projects completed. Spread all over the country with 7,782 projects in Luzon. So napakalaki. Yung 255 billion, maliit po yon. Ang liit-liit kung ikukumpara natin sa 2.5 trillion. Di ba? Inanod na ba yon? Inanod na ba yun lahat? Kasama sa na-destroy na? So, kailangan kalkalin ninyo. So, yung ating suggestion po, ang investigasyon po ninyo, simulan ninyo sa 2016. Kasi dapat, yung mga projects, kung totoong natapos yun, kung talagang may nagawa, kasi baka sa papel lang po. Pero sa totoo lang, mga ghost projects pala. Uso yan doon sa amin po. Pag tinignan mo sa records ng Department of Public Works and Highways po, tapos na yung mga proyekto, may nabalita nga noon sa GMA po, lugar pa namin mismo, yung barangay namin, mga kababayan, reported na milyon-milyon yung budget po, na natapos na yung kalsada. Simintano na daw, based doon sa report ng DPWH. Pero nang tingnan po ng reporter ng GMA, mga several years ago, mga 5 years ago siguro, mga 10 years, napabalita yon. Ang makikita mong kalsada po,
paliguan ng kalabaw. Pero yung report po sa DPWH, tapos na. So, kailangan kalkalin po ninyo. Ipa-identify ninyo sa NCR Regional Office ng DPWH anong mga specific projects ang in-implement sa flood control noong panahon ng dating Pangulong Digong na tinustusan galing po sa 2.5 trillion pesos. Then, ano naman yung in-implement this present administration? Anong uri na mga flood control projects? Isa-isahin ninyo. Siguradong marami kayong madidiscovering kababalaghan. Kasi sa totoo lang, dito po tumitiba yung mga buhaya. Ang daming yumaman po dyan. Kasi, ang daling sabihin na, nabaha na niya. Inanod na. Yun po. Lalo yung mga dredging projects po. Hindi man nakikita yung ilalim ng tubig eh. Gustong-gusto yan ng mga taga-DPWH po. At syempre yung mga politiko na padrino ng mga projects po. Yung mga nagpupundo. Most of these mga congressmen. At saka mga local officials. Kaya nga po mga kababayan, itong mga politiko, pag nakaposisyon na po sila, ayaw nang umalis. Pinapasa-pasa na lang po sa pamilya yung posisyon po. Ayaw na nilang umalis. Sobrang nasasarapan po sila. Tama ba? So maganda po itong gagawin na investigasyon ng Senado. Pati daw nga yung Congress, magsasagawa din ng investigasyon sila. Gawin po ninyo para malaman ng ating mga kababayan at kasuhan ninyo kung sino yung dapat na managot. Kung may mga involved talaga po sa korupsyon, papanagutin natin sa batas. Tama po? Sabi naman po ni Senator Grace po, ang nakakalungkot niya, some critical infrastructure projects like dikes or irrigation systems are still incomplete. So yun nga ang tinatanong natin, saan ba napupunta ang proyekto? Ngayon, nagkaroon ng pagdinig ang Senado dyan. Nakita na ang mga proyekto tulad ng dike or irrigation system. Hindi pa natatapos. Kulang-kulang. Yan po talaga ang ginagawa ng mga sindikato ng corruption po. Hindi matapos-tapos. Laging kulang po yung pondo. Ang sobra po yung binubulsa. Matindi po ang salamangka pagdating po sa mga infrastructure. Nakita rin natin na hindi natin makita ang totoong pruweba ng dredging. Yan po dredging ang daling pagkakitaan po ng mga politiko. Kasi nga po, hindi man nakikita yung ilalim ng tubig. Di ba? Kung ilan na po yung na-dredge, gustong-gusto yan ng mga politiko at mga kasabwat nila sa DPWH. Yan talaga yung palabigasan po nila na ginagamit nila sa pamimili ng boto pagdating ng eleksyon. Kasi di ba, ang dredging na yan, aanuhin nila, bubungkalin nila ang mga waterways. Saan na pupunta ang mga dinidredge nila? Yun sa amin, na-observe namin yan sa mga ilog, nagdidredge sila. Tapos, yung dinidredge nila na mga buhangin, doon lang naman sa tabi, mga kababayan, hindi man inaalis talaga sa river banks o alisin talaga doon at dalhin sa ibang lugar. Hindi man nila alis. Iniimbak lang nila sa tabi. Di siyempre, pagdating ng tag-ulan, dumaan yung tubig baha, umapaw, balik din po doon sa kinalkala nila. Ganon nila tayo pinagluloko, mga kababayan. Yan ba ay maayos nilang tinatapon o tinatambak sa ibang lugar o nakaiwan lang doon? O ginagawa ba talaga nila? Ang worst po, kung wala man talagang ginagawa, kumukubra lang. O, di ba? Sabi ko nga, gaya ng nabanggit nyo, talagang daraan sa butas ng karayom ang pagsusuri nito mga flood control projects na to. Ang hirap nga po na patunayan yung mga sangkot dyan po. Kasi nga po sa dredging, ang daling sabihin na siyempre niya, tuloy-tuloy yung pag-agos ng tubig, yung siltation niya, galing sa landslides ng mga bundok, diretso sa ating mga ilog.
Siyempre niya, dire-diretso dapat niya yung pagdidiretso niyan. So dapat niya, dire-diretso din ang pag-allocate natin ng budget. Pero after several months, yung drainage natin niya, puno na naman yan. Non-stop po yan na parang ulan at baha na walang tigil. Di ba? But anyway, pakinggan natin mga kababayan bukas kung ano ang mangyayari dito sa gagawing investigasyon ng Senado. Siguradong exciting itong pakinggan. Ang dami niya na mauutal at ma-high blood. Di ba? O ngayon, yung DPWH po, naglabas na rin ng statement. Sabi dito sa balita ng Manila Times, yung improper dumping of garbage niya ang nagkausa ng flood sa NCR. Ito yung sinabi po ni Secretary Manuel Bunuan. Handaan niya kami na ipaliwanag kung ano yung ginawa ng aming departamento. Yan po yung yung sitwasyon sa Wawa Dam before and after the Typhoon Karina. Matindi talaga po. Di ba? Ang daming tubig ulan. Talagang napakalakas yung ulan, mga kababayan. Tingnan mo yung tubig, ang dami. So sabi po ni Bunuan, we can implement engineering intervention, but if people continue the improper disposal of garbage, then that would clog the waterways. May punto naman po yung DPWH. So importante talaga po ang pagtutulungan ng bawat mamamayang Filipino. At saka, tama din yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, other than yung dami ng mga basura na bumara sa mga flood control system natin, talagang napakalakas po ng ulan. Makikita ninyo, ngayon po binaba yung Southern China at saka yung Taiwan. Sa Taiwan po, napakalinis. Ito nga yung latest report po. 12 killed in landslides triggered by flash flooding in China, sabi po dyan sa report. Scientists say climate change is making extreme weather more frequent and intense in China is the world's largest emitter of greenhouse gases. Kahapon na report ito mga kababayan. Yan po yung landslide. Yan po. Sabi dyan, climate change intensifies rainfall patterns, typhoons, warn scientists. Taiwan, the Philippines, and then China were last by the year's most powerful typhoon this week, with schools, businesses, and financial markets shut. So, pagaling po dito sa atin, diretso sa Taiwan and Southern China, pares po yung naging epekto. So, madaling sabi, tama naman yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung matinding pagbagsak ng ulan ay yung naka-aggravate po yung basura. Kaya mabilis yung pagtaas ng tubig baha dito po sa atin. Kasi kung i-blame lang natin po doon sa mga flood control projects na hindi naging effective siya, hindi ibig sabihin kahit yung flood control projects po sa Taiwan at saka sa China, hindi din effective. Tama? Isabili po ng mga nausog, magaling yung China. Di ba? Mahusay doon. Kasi ang presidente doon si Xi Jinping. Anga sila sa China. Dito sa atin, wala silang pag-anga sa ating Pangulong Bongbong. Anga lang po sila kay Inday na nandun sa Germany. Nagbakasyon. Ngayon si Inday, sarap ng buhay niya doon sa Germany po. Pa-picture-picture siya doon. Relax na relax siya. Di ba? Sarap buhay. Kung si Leni Robredo may angat buhay, siya may sarap buhay sa Germany. Di ba? Relax na relax po. Tapos sabi ng mga nausog, minute niya pala yung mga nausog doon. Maisog. Pinagkaguluhan daw ng mga Filipino doon. Si Inday, marami daw sumalubong. Ito pala yung marami sa kanila. Kasama yung mga nausog. Habang yung ating mga kababayan na sinalanta mga kababayan nilayasan ni Inday sa kasagsagan ng baha. But anyway, balikan natin yung sinabi ng DPWH. So, kalbo na rin niya yung ating mga kabundukan kasi we have
if we no longer have trees in the mountains, there would be a lot of soil from erosion that would go to our rivers, sabi po ni Bunuan. Sabi naman po ni Undersecretary Cathy Cabral, ang Metro Manila niya sumobra na sa carrying capacity na siyang nag-contribute niya sa mga pagbabaha. She added that the DPWH has implemented over 600 flood control projects in Metro Manila, but overpopulation clogs the waterways. Yung NCR niya has 14.9 million population as of 2023. Sabi niya na yung mga flood control projects po, kasama dito yung mga pumping stations, could not handle the unprecedented volume of water. In some areas, the pumping stations could not work properly because the water levels were higher than the elevation at the pumping station. Mas mataas yung tubig sa pumping station. You see? Ganon mga kababayan. Sabi ng ating Pangulo, tingnan natin may mabuti. I-review natin yung flood control plano, master plan. Parang hindi na niya akma. Dahil sa pagbabago ng panahon, climate change, mas lumakas na niya yung mga pagbagsak ng ulan ngayon kaysa nung mga nakarang taon. Tapos yung ganong statements ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagtawanan po ng mga nausog. Mas magaling pa kayo sa mga climate experts. Yun ang sabi ng mga climate experts. Yun ang sinasabi din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And that is reality. Ito yung report ng Associated Press po. Typhoon Gaimi hits China's coast after leaving 25 dead in Taiwan and the Philippines. Ito yung Karina po. Ayan o. Ayan yung epekto, mga kababayan, sa Taiwan. Lumubog din sila po sa baha. Ayan po. Di ba? Galing po sa Associated Press. You see? Very stormy po. Ayan o. Yan ha. Malinis po doon. Walang mga basura na tulad po dito. Nagabundok yung mga basura po na hinahakot ngayon ng MMDA at ng mga LGUs. Ayan o. Mountains of trash pile up in Barangay Tatalon after flood. Yan po. Yan ang mga bumara, mga kababayan, sa mga flood control systems natin. Doon nga sa Taiwan, sa China, mga kababayan, walang mga basurang ganyan. Binaha pa dahil sa bagyong Karina, galing dito sa atin. Tayo pa po na alam natin na napakaraming mga basura. Kaya ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makisama po tayo. Di ba? Disiplina po sa sarili sa pagtapon ng mga basura. Kasi lumalala yung problema natin. Dagdagan pa mga kababayan na mga critics ng nausog na imbis na tumulong po, dumagdag pa sa problema. Tulad nito, sabi ni Jason siya, may nakita ka bang sundalo, kagamitan, pangligtas o pangsaklolo mula sa mga EDCA sites na tumulong noong Karina, Habagat? Hinahanap yung mga sundalong Amerikano, mga kababayan. Sa mga extreme situation siguro, na pagtama ng mga disaster, tutulong yung mga sundalo dyan sa EDCA sites. Pero malinaw naman po na ang EDCA, Enhanced Defense Cooperation nga po yan. Pang-defense, kumbaga, yung pagtulong sa mga calamity, additional na lang po nila. Additional functions, but the primary functions ng mga EDCA sites for defense in case talagang pasukin na tayo rito ng puwersa ng China po, i-invade tayo ng tuluyan, yan yung ating pang-defense. Pero sa tulad nitong flooding po, mayroon naman tayong armed forces and the PNP na outright anda sila na tumulong sa mga mamamayan natin sa mga rescue operations. Talaga itong si Jason sa po, tumigas na yata yung utak. Nawala na yung common sense. Nahawa ng mga taga-Fenta Kingdom. Kaya pare-parehas mag-isip sila po, mga kababayan. Sige, hanap ng diferensya. Ngayon, may iba tayo ng kwento. Idagdag ko na lang ito.
Yung bahay ni Harry Roque, ang sabi, ni-raid ng mga authorities, may na tagpuan mga Chinese nationals po. Yan o. Authorities raid Harry Roque's house in Benguet. Two Chinese nationals found. The house of former presidential spokesperson Harry Roque at Pinewoods Golf and Country Club in Tuba, Benguet was raided by authorities. Two Chinese nationals were found during the operation. Kaya ba? Ewan ko kung bakit ni-raid po. Di ba? Wala man ditong binigay na detalye po. May relation pala po sa operations laban sa Pugo. Ayan po. Sabi sa report dito ng Philstar, two Pugo workers held in Roque's house. Ayan po, mga kababayan. Two foreign nationals said to be working for a Philippine offshore gaming operator Pogo facility were apprehended at a house allegedly owned by former presidential spokesperson Harry Roque in an exclusive subdivision in Benguet. Tapos mga kababayan, confirm. Involved nga sa direkta kang involved sa Pogo si Harimau. Sabi diyan, Cambodian Con Morn 37 and Chinese woman Wang Kiping, 35, were arrested by agents of PAUK at sa kanang Bureau of Immigration. According to Immigration Commissioner Norman Tansinko, the target of the operation was a Chinese woman said to be connected to the raided Pogo Hub in Bamban, Tarlac. Ayon mga kababayan, lumalabas na ang katotohanan. Instead, agents of PAUK in the BI found Moorn and Wang, iwan ko kung tamang basa natin dito, at a house at Pinewood subdivision allegedly owned by Roque in Barangay Poblacion, Tuba Town. So yun mga kababayan ang balita ngayon. So ang daming ipapaliwanag si Harry Roque. Sigurado niya, magtatatalak na naman yun. O di magtalak siya na magtalak, pero magpaliwanag siya sa pulis. Bakit nagamit yung bahay niya? Ano yung kinalaman niya dun sa mga foreign nationals na involved sa Pogo? Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.